Dahil sa isang kasalanan ay kamatayan sa lahat. Ano nga ba ang tunay na ginawang pagtutubos ng Panginoong Hesus para sa lahat? Paano ito naisakatuparan noon? Bilang mga Kristiyano, ay alam nating lahat na tayo ay tinubos na ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang dugo sa krus. Hindi nga ba't sinabing ito ay para sa lahat ng tao? Kaya ay pinasulat ito. John 1 verse 29. Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Sin, sapagkat isang kasalanan ang nagawa, nalilinisin para sa lahat. Kung gayon, bakit parang sinasarili lang ang pagtutubos na ito ng mga simbahang nagsasabi ngayon na kung hindi ka maniniwala at sasapi sa pananampalataya nila bilang Kristiyano, hindi ka nga makakasama sa mga tinubos, na kung hindi mo tatanggapin si Jesus bilang personal na Panginoon at tagapagligtas, hindi ka nga raw kasamang maliligtas. Hindi magkakamit ng buhay na walang hanggan. At dahil nga sa paniniwalang ito, lumalabas na ang lahat ng mga relihiyon at paniniwala na hindi tumatanggap sa katuroang ito ay hindi nga natubos. Ang mga Muslim, kahit ang mga naniniwala kay Buddha at ang lahat pa ng ibang paniniwala. Kung sinabi na ang pagtutubos ay para sa lahat, paanong nagkaroon ng paniniwalang mayroong hindi makakasali at mapapahiwalay? Maaari bang ang pagtutubos na ginawa ng Panginoon ay nagtatangi ng tao? Hindi nga ba't ng mga panahong iyon ay marami na ang hindi naniniwala sa Diyos gaya ng mga hintil? Marami rin noon ang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kahit ang Romanong gobyerno at kasundaluhan ay hindi naniniwala sa Diyos. At kung naniniwala mang may Diyos, hindi sa Diyos ng Israel. Ano ang pagkakaiba nila ngayon sa mga relihiyong naglalabasan sa ating panahon? Sila bang lahat ay hindi isinama ng Diyos sa pagtutubos? Dahil sa mga nagpilit ng kanilang mga interpretasyon ng Biblia, sa kanilang pag-angkin sa mga sulat, marami ang nagkanya-kanya ng paniniwala. At kung tatanungin ang bawat isa sa kanila, ay sasabihin siya ang tama at mali nga ang lahat. Hindi ba't kalituhan ang idinudulot nito sa tao? Sa iba nga kapag ikaw ay nananalangin sa mga rebulto na hindi naman Diyos o kahit pa sa imahe ni Jesus, naniniwalang hindi sila kasamang natubos. Sa mga ito, lumalabas na ang pagtutubos pala ng Panginoong Hesus ay selective lang o kaya ay may nakatago palang mga kondisyon. Iba ang pangangailangan ng pagtutubos at kasunod nito ay ang dapat na pangangailangan naman ng pagsunod upang ikaligtas. Hindi na bago sa sangkatauhan ang pagkakaiba-iba ng paniniwalang para sa Diyos. Ngunit kung sisilipin nating mabuti ang mga dahilan kung bakit nagkakasanga-sanga ang mga paniniwalang pangrelihiyon, makikita natin na ito ay gawa ng mga taong nag-angat sa kanilang mga sarili upang masabi na sila ay piniling lingkod rin ng Diyos. Samantalang sinabi na noon pa man ng mga apostol na dapat ay kahuli-hulihan na sila. Marahil ay upang hindi na nga magdagdag pa ng mga aral at paniniwala ang iba, na tulad sa nangyayari ngayon. Sinabi ito sa 1 Corinthians 4 verse 9. For I think that God has exhibited us apostles as last of all, like men sentenced to death, because we have become a spectacle to the world, to angels, and to men. Sa ganito ay naniniwala ako na ang mga hindi sumunod rito ay ang siyang nagdala at nagpakilala ng kalituhan sa mga tao, kaya't ipananagot sa kanila ang pagkaligaw ng mga tao. Marahil sa iba nga ay hindi rin nila sinasadya, ngunit mapapansin natin na marami rin ang mga nangaral noon ng walang pagpapakumbaba, ang kawalan ng pag-ibig sa kapwa, pagtataas sa sarili at walang pakundangang pagkalakal sa salita ng Diyos. Sa ganito ay sila na sa kanilang sarili ang nagdadala ng sa kanila ay kahahantungan. Hindi na ang Diyos na mapagpatawad at nagmamahal sa tao. Kaya't ang tanungan na dapat nating masagot para maunawaan ito ay kung ano ang dahilan at paano ginawa ni Jesus ang pagtutubos. At dahil Biblia ang pinagmulan ng mga paniniwalang ito, makatarungan lang na Biblia rin ang dapat nating maging batayan.
Una na dapat na maging malinis ang ating hangarin na maunawaang totoo ang Biblia. Iiwasan nating mag-interpret lang upang maging makatotohanan ang ating pagtuklas na gagawin mula sa Biblia. Hindi natin aangkinin ang mga sulat. Sa halip ay kikilalanin natin ang mga tunay na kausap at pinatutungkulang mga tao, panahon at kaganapan. Sa ganito ay mapatutunayan natin ang kapangyarihan ng mga ipinasulat ng Espiritu ng Diyos noon sa mga apostol. Nakahuli-hulihan na nga sa lahat. Si Juan Bautismo ang nagsalita ng ganito, kausap noon ang mga tao. Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Dito ay malinaw na ipinakilala niya si Jesus noon sa mga tao kung sino siya. Sa karamihan ng nakikinig noon sa kanya ay mga Hudyo na nakaalam ng pangako ng kasulatan tungkol sa darating na tagapagligtas ng Israel, ang Misaya. Gayon rin ay naroon ang mga hintil o hindi Hudyo na nakikinig. Kaya't sa pananalitang ginamit ni Juan na sa kanyang pagbanggit ng salitang world ay kasama nga ang mga hintil na nakikinig noon. Katunayang ang pangako ng pagsasagip ay hindi limitado lang sa mga Hudyo ng panahong iyon. Sa mahabang panahon ng Israel, sa kanilang madilim na kasaysayan na punong-puno ng mga pagtalikod at pagsuway sa Diyos, sa kanila ay may pangako rin ng paghuhukom. Isang paghuhukom na sa kanila darating noon. Hinula ito ng mga propeta ng Diyos na magaganap sa takdang panahon. Nakatago sa kanila sa mahabang panahon. Hanggang sa pagdating ng tamang oras ay ipinangako sa kanila ang paparating na noong pagliligtas. At ano nga bang pagliligtas? Pagliligtas rin mula sa paghuhukom. Panoorin ang video ng Let the Reader Understand. Dahil sa panahong iyon magaganap ang lahat-lahat ng ito, ang pagtutubos, ang pagtatapos ng mga batas ni Moses, kaya redemption nila. Luke 21 verse 28. But when these things begin to take place, straighten up and lift up your heads, because your redemption is drawing near. Dahil ang mga batas nila ang nagpakita ng kanilang mga kasalanan, kaya't pangakong paghuhukom sa kanila. Luke 21 verse 22. Because these are days of vengeance, so that all things which are written will be fulfilled. Gayon rin ang sabi sa Matthew 23 verse 35 hanggang 36. So that upon you sapagkat sila, ang Israel ang kausap, may fall the guilt of all the righteous blood shed on earth, from the blood of righteous Abel to the blood of Zechariah, the son of Berechiah, whom you murdered between the temple and the altar. Truly I say to you, all these things will come upon this generation. Sila ang tatanggap ng paghihiganti ng Diyos. Sila sa kanilang henerasyon noon magaganap. At nangyari nga noong AD 70. Balikan muna natin ang pangako ng John 1:29. Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Pangako ito na mauunang ganapin ni Jesus noon sa kanila bago ang paghuhukom. Ito ang grace ng Diyos sapagkat pinili sila, gayon rin ang mga hentil ng panahong iyon upang maganap ang pagtutubos. Kaya tinawag itong election of grace sa Romans 11 verse 5. Even so then at this present time also, there is a remnant according to the election of grace. Pagtutubos para sa paglilinis mula sa pagiging makasalanan ng tao na idinulot ng isang pagkakasala ni Adam. Oo mga kapatid, naging makasalanan ng tao dahil sa isang kasalanan ni Adam. Romans 5:18. So then as through one transgression there resulted condemnation to all men. Sapagkat ang lahat ay galing sa isang Adam, lahat ay may binhi ng pagiging makasalanan. Huwag tayong maniniwala sa mga nagsasabi na dahil sa kasalanan ni Adam ay naging masasama na rin ang lahat ng tao. Wala ito sa katotohanan ng Biblia. Iba ang pagiging makasalanan kaysa sa gumagawa sa pagsadya ng kasalanan. Patunay na bagamat ang tao ay may binhi ng kasalanan ni Adam, hindi nangangahulugan na ang lahat ay naging masama. Sa katunayan ay napakarami ng mga naging mabuti at sumunod sa Diyos. Halimbawa si Abel na anak mismo ni Adam. Si Cain na kapatid ni Abel ay naging masama sapagkat pinili niyang maging masama. Hindi siya sumunod sa Diyos na tulad ni Abel. At marami pa ang mga naging mabuti at naging tapat sa Diyos. Kaya't sa kanila ay ang pangakong pagdating ng isang tagapagligtas.
Ito ang ibig sabihin ng Acts 4:12. Ngunit dahil sapat na ang pagkakaroon ng tao ng kahit binhi lang ng kasalanan upang magdala sa kanya sa kamatayan o pagkakahiwalay niya sa Diyos, kinakailangan nga ang paglilinis upang ang isang gawa o binhi na nagdulot ng kamatayan sa lahat ay mapalitan at maalis. Hindi nga ba't sa isang kasalanan lang nagmula ito? Kaya makatuwiran lang na sa pamamagitan ng isa ring gagawin ay mapalitan ito. Bakit kamo kamatayan na ang kabayaran sa kasalanan? Sapagkat ito ang inilalahad ng kautusan. For the wages of sin is death, ng Romans 6:23. Kaya nararapat na palitan ang Old Covenant upang ipakilala ang bago. Ngunit dapat munang tuparin ni Jesus ang kautusang ito. Kaya sinabing, Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Matthew 5:17. makikita natin ang malinaw na dahilan kung gaano kahalaga ang isang ginawa ni Jesus na pagsunod sa kanyang Ama. Sapagkat sa pamamagitan rin ng isang gawa ng pagsunod, ay mapalitan naman ang isang gawa ng pagsuway, na sa ginawa ng unang Adam ay maipakilala ang bagong Adam, si Jesus, na sa pamamagitan ng isa ring gawa niya ng kadakilaan ay mabayaran at mapalitan ang kalagayan ng lahat ng tao mula sa pagiging makasalanan, tungo sa pagiging malinis. Ito rin ang katotohanan kung bakit sinabi ni Jesus ang pangangailangang maborn again muna ang lahat. Romans 5:12-15 and 17-19. But the free gift is not like the transgression. For if by the transgression of the one the many died, much more did the grace of God, and the gift by the grace of the one man, Jesus Christ, abound to the many. Siya nga na para sa lahat. For if by the transgression of the one, Si Adam nga, death reigned through the one, much more those who receive the abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. na siyang magtataguyod ng buhay. So then as through one transgression there resulted condemnation to all men, even so through one act of righteousness there resulted justification of life to all men. Ang isa namang mabuting ginawa ay nagresulta ng buhay sa lahat, hindi sa mga nakaalam at tumanggap ng katotohanan ito, kundi sa lahat. John 3:5-8. Jesus answered, Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, You must be born again. The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. Ang sinabing flesh gives birth to flesh ay ang kalagayan ng lahat na nasa ilalim ng pagiging makasalanan. Kaya flesh, sapagkat ang tao ay ipinanganak sa laman na may binhi ng kasalanan. Ang ginawang pagtutubos ng Panginoong Hesus ay ang life-giving spirit sa 1 Corinthians 15 verse 45. So also it is written, The first man Adam became a living soul. The last Adam became a life-giving spirit. However, the spiritual is not first, but the natural, then the spiritual. Ito nga ang life-giving spirit na pag-aalay ni Jesus. Kaya sinabing flesh gives birth to flesh and spirit gives birth to spirit. Kaya ang ipinanganak sa Espiritu ng Diyos na tinupad ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng isang gawa ng pagtutubos, mula sa araw na iyon, ang lahat na ay bago ng nilalang o born again. Malinis sa mata ng kataas-taasang Diyos, kaya sinabing, For I will forgive their wickedness, and will remember their sins no more. Ito nga ay naganap noon para sa lahat sa pamamagitan ng isang alay. Lahat ay tumanggap na ng bagong kapanganakan at hindi lang sa pamamagitan ng individual at pisikal na pagtanggap nila sa Espiritu ni Jesus bilang Panginoon, na gawaing ipinatutupad at ipinagagawa ngayon ng maraming simbahan. Na kapag natanggap raw ay doon pa lang nagiging born again. Malayo sa katotohanang sinabi sa Biblia. The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit.
Natupad ito ng walang nakitang pagkilos, sapagkat naganap sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Hindi nangailangan ng tulong mula sa tao. Ang lahat ay bago ng nilalang dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus. Hindi ito choice para pagpilian. Ito ay grace na ipinagkaloob sa lahat mula sa panahong naganap iyon. Hindi ito regalo na pinapipili sa tao na kung tatanggapin ay doon lang mapapasa kanya. Ito ay regalo na natanggap ng lahat mula nang tuparin ng Panginoong Hesus ang iniutos sa kanya ng Ama. Kaya't anuman ang kalagayan at paniniwala ng tao, anuman ang relihiyong kinabibilangan, basta't sumusunod na sa pinagagawang pag-ibig ng Diyos para sa kapwa, sa Kanya ay buhay sa Espiritu na kaloob matapos ang buhay dito sa mundo, sapagkat noon pa man ay may kalayaan ng makasunod sa Diyos. Sa lahat ng ito, sinalita sa kanila ni Jesus noong una pa man ang pangangailangan ng paniniwala nila at pagsunod. At dahil sa kanilang panahon nga ang mga ito ay matutupad, mahalaga na patunayan nila ang kanilang pananampalataya noon kay Jesus bilang kaisa-isang anak ng Diyos. Sapagkat sa magaganap noon na pagtutubos, ay Espiritu ng Diyos ang siyang kikilos para sa kanila. Kaya't ang sino mang hindi maniniwala at sasalungat sa gagawing ito noon ng banal na Espiritu ay hindi makakasama sa pagliligtas. Sa kanila nga ay wala ng kapatawaran. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoong Hesus ang ganito. John 3 verse 15 to 17, so that whoever believes will in him have eternal life. For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send the Son into the world to judge the world, but that the world might be saved through him. Matapos nga na matupad ni Jesus ang pagtutubo sa krus, ay kinailangan naman ang kanilang pagbabautismo. Bilang simbolo ng nagawa ni Jesus na pagtutubos, ay mapatunayan nila na sila ay nilinis na mula sa pagiging makasalanan. Hanggang sa pagdating ng nalalapit ng panahon naman ng paghuhukom sa mga lumapastangan sa Espiritu ng Diyos. Sa kanila nga ay kaparusahan sa paparating rin noong labis na kapighatian sa Jerusalem. Matthew 23 verse 37 to 38. Jerusalem, Jerusalem, who kills the prophets and stones those who are sent to her. How often I wanted to gather your children together, the way a hen gathers her chicks under her wings, and you were unwilling. Behold, your house is being left to you desolate. Ito rin ang pagdating ng time of the end na binanggit sa aklat ng Daniel 12 verse 4. Ito rin ang pagtatapos ng mga batas ni Moses, ang pagkasira noon ng templo. Time of the end, sapagkat noon na ang pagtatapos ng mga batas na siyang Old Covenant laws upang isunod naman ang New Covenant o ang bagong kasunduan para sa mga kasama sa kaharian ng Panginoong Hesus. Hindi ito katapusan ng mundo. Ito ang binanggit sa aklat ng Mateo at Lucas. Matthew 24 verse 35. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Luke 21 verse 33 to 35. So you too, when you see all these things, recognize that he is near, right at the door. Truly I say to you, this generation will not pass away until all these things take place. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Ito rin ang kanyang binanggit na heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Sapagkat sa sinabi niyang heaven and earth, ito ang Israel at ang mga batas ni Moses sa kanyang lumang kalagayan. Ito nga ang Old Covenant age na alam nilang dapat na matapos, kaya sinabi ni Jesus na will pass away. At sa sinabi naman niyang but my words, ito naman ang kanyang kautusan para sa paggawa ng mabuti sa kapwa, na siyang pag-ibig na totoo sa Diyos. Ito na ang bagong kasunduan para sa paparating na noon ring New Covenant age, kung kaya't will not pass away. Naganap na nga at natapos na ang lahat-lahat ng ito. Hindi man nabalitaan ng iba, hindi pa rin mababago ang mga naganap na. Gayon rin sa ibang kahit hindi naniniwala sa Diyos ng Biblia. Sa Kanya ay hindi maikakaila ang kaalaman sa dapat na paggawa ng kabutihan sa kapwa. Ito ang New Covenant. Sinabi nga rin ito noon sa Biblia. Romans 2 verse 14 to 15.
For when Gentiles who do not have the law do instinctively the things of the law, these, not having the law, are a law to themselves, in that they show the work of the law written in their hearts, their conscience bearing witness, and their thoughts alternately accusing or else defending them. Hebrews 8 verse 8 to 13. The days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the people of Israel and with the people of Judah. It will not be like the covenant I made with their ancestors when I took them by the hand to lead them out of Egypt, because they did not remain faithful to my covenant, and I turned away from them, declares the Lord. This is the covenant I will establish with the people of Israel after that time, declares the Lord. I will put my laws in their minds and write them on their hearts. I will be their God, and they will be my people. No longer will they teach their neighbor, or say to one another, Know the Lord, because they will all know me, from the least of them to the greatest. For I will forgive their wickedness, and will remember their sins no more. By calling this covenant new, he has made the first one obsolete, and what is obsolete and outdated will soon disappear. Sapagkat ang bagong kasunduang inilatag ng Diyos noon sa pamamagitan ni Jesus ay ang paggawa sa pag-ibig. Ito ang atin ng kaalaman para sa paggawa sa kabutihan na siyang pinakamahalaga sa lahat. Ito ang tunay na pagkakilala na sa Diyos. 1 Corinthians 13 verse 13, King James Version. And now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity. Ito ang tunay na kalayaan ng lahat na galing sa Panginoon. Hindi ang mga aral simbahan at ang mga ipinagagawang mga ritual at tradisyon. Hindi ang pag-angkin ninuman upang masabi na sa kanya ay ang tamang relihiyon, kundi ang paggawa ng kahit sino sa hinihingi ng Diyos na pag-ibig. Sa kanila ay buhay na walang hanggan sa Espiritu. Kapiling ang Diyos magpakailanman.